watching ETVN Philippines. Okay. Magandang hapon po. Hapa ko po ang script ng pelikulang darating. Kathapo ito ni Celso de Guzman mula sa mga aklat ng kanyang buhay, ang buhay ng nasirang Arsobispo ng Cebu, Teofilo Camomot, isa pong Pilipino na nasa proseso patungo sa pagkasanto. At akin pong iaabot ito kay Arsobispo, kasalukuyan po Arsobispo ng Cebu, Arsobispo Jose Palma. Na salamat po sa inyo, Arsobispo, sa inyong pagtataguyod. Kina Celso de Guzman ang nag-akda niyan, kina Benjamin Yalong na magdidirect ng pelikula, at sa amin pong Emmanuel TV Network na bumabati po sa ating mga tagapanood. Ako po si Rick Saludo ng ETVN at nagpapasalamat po tayo sa kanyang kamahalan, ang Arsobispo ng Cebu, Jose Palma. Thank you po for joining us in this interview. At yan po. Maraming salamat, Rick Saludo, and natutuwa po ako na hawak ko po yung script ng gagawing pelikula ginawa ni kapatid natin Celso de Guzman. Natutuwa po ako dahil alam ko ito po nagpapakita ng interes at pagmamahal sa ating minamahal rin at ipinagdarasal na sana nga po awa ng Diyos magiging biyato, magiging santo, Teofilo Camomot. Natutuwa po ako dahil alam ko marami rin sumulat ng libro. May mga madre sa Daughters of Saint Teresa, si Father Mar, si Father Sid Marinay. Itong mga tao na ito ay may malaking hanga, pagpasalamat sa Diyos, pagmamahal at panalangin. Sana nga po si Venerable Teofilo Camomot magiging biyato o santo. Pero ito gawing pelikula. Kaya nga po ang interes nito hindi lamang malaman natin yung buhay ni Teofilo Camomot, pero hopefully ma-inspire pa tayo, mag-enjoy tayo sa pelikula. So ito po ay binabalak nating pelikulang darating at atin pong isinasangguni rin sa mahal na Arsobispo ng Cebu, Arsobispo Jose Palma, ang kanya pong guidance. Kasi gusto po natin na itong pelikulang ito na gagawin ng ETVN sa direksyon ni Ben Yalong at sa panulat ni Celso de Guzman ay talaga tunay pong sumalamin, magpakita ng buhay at higit sa lahat, kabanalan po ng ating mahal na Arsobispo Camomot. Kaya yan po ang ating interes sa pagsangguni kay Arsobispo Jose Palma. At matanong ko po sa inyo, how is the process of the sainthood coming along for Archbishop Camomot? Sa ngayon po, nagpapasalamat ako at natutuwa ko dahil alam ko it's a labor of love sa lahat na nag-contribute, lalo na sa official biography. Sinasabi ko official dahil yun po yung sinabmit sa Roma. I will mention in particular Father Mar Balili o Father Samson Sil Euriques, itong dalawa na mga Pilipino. Meron din doon sa Roma po. At simple yung mga madre ni Teofilo Camomot. Ang punto po ay dahil po sa kanila, lahat ng dapat malaman ng Roma in terms of yung process, kasi pag-submit ng documents, pagbigay ng official biography, pag-point out sa evaluation nitong buhay na to, hanggang sa makarating sa pinupropose na i-evaluate nga ng mga Theological Commission kung talaga ba itong nakasulat sa ngayon sa doktrina ng simbahan at yung final approval nila na tama nga ito, sa ngayon ito sa doktrina ng simbahan. Tungkol po sa buhay na masabi nga natin holy, na masabi nga natin may mga virtues, heroic virtues, at nang maaprubahan nila at nang piniresentan nila sa Santo Papa,
inaprubahan ng Santo Papa. Kaya nga mayroong decree na Oo. itong si Teofilo Camomot, no, after having studied ang kanyang buhay, after having evaluated lahat na nakasulat, and after having evaluated lahat na pinipresent na mga experience niya at yung papakita ng buhay ng isang pari, isang obispo, masasabi nga, madeklarar, no, nga talagang heroic virtues. Yung mga virtue na hindi lamang pangkaraniwan, Oo. heroic, above the ordinary. No? Kaya nga po, yung punto doon, pagdating dito, yung hinihintay po natin, sana nga po, awa ng Diyos, dahil nga po sa sabihin na nga natin, intercession o dahil nga sa pahintulot ng Diyos sa buhay ni Teofilo Camomot, kung mayroong ma-decree, kung mayroong maprubahan ng miracle, yun yung unang step na ma-beatify siya. Oo. Yun, ho. So, kaya nga po lahat ng ika nga siguro develop ng interest, lahat ng anyaya sa pagdarasal, so that he will be with God's blessing. Ika nga, na will be raised to the altar. Ito in-encourage natin. Oo. Kaya nga po, para sa atin, mga pamphlets, mga libro, at itong sine, nakakatulong. No? So, yun lang siguro yung gusto nating malaman ng mga tao. At sana nga po, mas marami yung nakakaalam. Mas marami yung nakakadinig. Mas marami yung siguro na-inspire ng kaniyang buhay. No? Kasi para sa amin, ako pare, no? Ako obispo, para sa akin, ito yung isang importante na hindi lang alam ko yung buhay niya. Oo. Hindi lang na alam ko pare siya, nasahin sa Cebu, nasahin sa Iloilo, nasahin sa Cagayan de Oro, nagbalik sa Cebu. Hindi alam ang yun, no? Pero dahil alam ko yung ginawa niya, no? Yung mga heroic virtues na ika nga, no? Yung prayer life, no? Yung prayer life, yung talagang yung makakita sa kanya na magdasal, ma-inspire, no? Yung kanyang pag-celebrate ng misa, and in many ways, yung kanyang charitable works, no? Talagang yung maraming kwento ng buhay niya na, alam mo, no? Para sa kanya, yung natanggap niya kay Lord, no? Katuwaan niya, pribilehiyo niya, na ibahagi ba? So, almost, he has practically nothing left when he died, no? Naiyak ako dahil nung nakasulat pa sa ibang libro 2 pesos lang yata, nilang centavos yun sa bangkok niya. Naku naman, pera, hindi pwede yun, no? Sa akin, hindi pwede yun. No? Sorry lang, malayo pa ako sa sanctity, no? Yung kung wala siyang ibigay, sabihin sa iyo, isang mo lang yung singsiko, no? Kung noon may nakita sa may kumuha ng kolekta, nahiya naman yung tao na doon pala, sabi niya, sorry lang kasi may sakit yung asawa ko. Sabi niya, nako, yung kolekta na yung maliit dyan, dagdagan mo na lang, dalhin mo doon. Yung parang ganyan. Ang believe talaga itong paring ito. So, ito yung para sa akin, inspiring, no? Kaya nga siguro, kagaya namin, paningkamot na lang ba, let's try to imitate, although kahit malayo pa, pero somehow, we will imitate, ika nga, love for the poor, yung devotional life, yung pastoral work, no? Walang pagod yun, sabi nyo, magkalakad kahit saan, no? Yung mga bata na pare, napapagod sumama sa kanya, pero dahil love of the Lord. So, alam natin yun, no? Pero sa sine siguro, mas excited tayo kung makita natin yun, no? Kasi yung libro, literal lang yun, minsan hindi masyado ma-excite na. Yung point ko ba, kaya iba yung may, sabi ni Direk, may cinematic effect. No? Well, okay, Rick, salamat po sa pahayag nyo yan. At ulitin ko, meron po tayong proseso ngayon para tanghaling santo ang ating mahal na Arsobispo Camomot. At dito po, importante po na malaman po ng tao ang kanyang kabanalan para sila po ay mainganyong manalangin din para sa kanyang intercession. Correct. Tama po. Sapagkat yan po, kung sakaling ipagpala ng Diyos na magkaroon ng milagro na napatunayan correct. sa
sa ngalan o sa sa pananalangin Intercession, kay Arsobispo Oo. Kamomot, siya na Oo. po ay venerable na, no? Oo. Yan ay pangalawang antas po yan sa Yes. pagiging santo kasi napatunayan na po na ang kanyang buhay ay nagpakita ng kabayanihan ayon sa kabanalan niya, no? Heroic virtue. Correct. Nandun na po siya, ang kulang na lamang ay isang milagro para Yes. maging beato o blessed. Yeah, correct. At pangalawa, para maging ganap na santo, canonized, no? Oh. So yan po ay isa sa mga hangarin natin, kaya ibinabahagi po ang buhay niya sa pamamagitan ng pelikula, ng film o video. Oh. Kasi iba na yung nakikita ng Correct. tao. Oh. Ngayon kasi medyo hirap na ang tao magbasa. At lalo Correct. na kung may libro, nako, hindi babasahin. Correct. Ito, mapapanood lang, pwede mong i-share, madaling i-share kasi sa internet. Ayan po ang ating pakay dito sa gagawin nating pelikula. At maganda po ang sinabi, ulitin ko yung sinabi ni Arsobispo Palma, ito po ay sana maingganyo ang ating mga nananampalataya, ang ating faithful, na alamin ang buhay ni Arsobispo Kamomot, tularan kahit papano, kahit sa munting paraan ng kanyang kabanalan. Kasi yan po ang punto ng mga santo. Ang santo po ay hinihirang ng simbahan para maging mga modelo, huwaran ng ating ng mga tao, no? Ng mga Katoliko. No, that's the whole point of sainthood. Hindi lang yan porque gusto mong manalangin sa isang tao. We want saints to be models of sanctity. So ito na yung kwento ng kabanalan ni Arsobispo Kamomot. Ibabahagi po yan sa pelikula. Tularan po natin. Sa kahit anong paraan. Hindi naman sinasabing magsanla kayo ng singsing. gaya na ginawa ni Arsobispo Kamomot. Pero kung meron kayong konting na itatabi, ibigay nyo. Huwag kayong mangimi. O kaya yung taus-puso niyang pananalangin. Siguro kung hindi niyo man magampanan yung kasing dami ng panalangin niya, yung kahit maglaan kayo ng 10 minutos, 20 minutes, 30 minutes sa isang araw. Sana umpisan nyo ng ganon. Correct. At ang isa pa rin, syempre, kinikilala sa kanya na siya ay talagang walang pagod ang pagtatrabaho para sa simbahan. Ngayon kayo po, hindi naman hinihiling na maghapon kayong magkumayod para sa Santa Iglesia. Ito po, kapiraso lang. So yun po ang ating pagiging huwaran. Pero bukod po dyan, sabi nga ni Arsobispo Palma, manalangin po tayo kay Arsobispo Teofilo Kamomot, tumanaw po tayo sa kanya ng kanyang intercession, sapagkat kung sakali po na magpala ang Diyos na may gumaling, magkaroon ng milagro dahil sa kanya na mapatunayan, yun po ay bahagi ng proseso para siya po ay maging ganap na santo. Beato muna, pagkatapos santo. Ano po ang masasabi niya? Banggit yun na yung ilang mga nagawa ni Arsobispo Kamomot, gaya nung pagsasanla ng kanyang singsing bilang obispo, nagawa niya upang tumulong sa mahirap. Ano pa ang nagugunitan ninyong mula sa kanyang buhay na masasabing heroic virtue po? Maraming nagsasabi. Kasi siya, talagang nagugugol ng panahon para magdasal. Para magdasal. Maraming nakakita. Before the Blessed Sacrament. Nandun doon siya palagi. Tapos yung kanyang pastoral ministry, parang walang pagod pumunta kung saan may sakit. May tawag. Kahit malayong-malayo. Yung ganyan. Tapos yung charity niya, walang humingi na tinatanggihan. Bibigay na bibigay kahit yung siguro katapusang pera. Yung mga ganyan ba, Tapos, kahit yung sa preaching niya, yung very solid yung preaching niya. Dahil nga sa pagmamahal sa Diyos, yung pagbigay ng panahon sa Panginoon, na kasi alam naman natin yung tao, kung healthy pa, parang nakalimot sa Diyos, Pero kung may sakit, saka na lang hingi, Pero si Kamomot would remind people na, bigyan natin ng panahon ng Panginoon kasi siya yung simula ng lahat, Tapos yung value na sa individual, Sinasabi, God is in the heart, And the Lord, will
give everything to save every soul. Yung parang ganyan ba, no? Ang tindi ng teaching niya, no? So, yung mga tao na nakadinig, yung mga tao na nakakita ng humility, no? Yung mga tao na alam na very simple siya dahil ika nga, no? Hindi niya tinatago yung binibigay sa kanya, binibigay niya kaagad. Oo, No? oo. Ito very, very obvious yung kaniyang being a priest of God, no? Prayer life, sacramental life, pastoral ministry, charity, humility, no? Yung kahit, sorry na lang, no? Pero minsan, kahit magbiyahe, no? Magbiyahe ba, no? Oo. Minsan, may nakita sa kanya, sabi niya, ay, Monsignor, dito ka lang sa third class, no? For third class. Sabi niya, wala na kasing fourth class. Wala na fourth class. Kaya Hindi dito na sa sumasakay- third class. Masakay sa first Oo, class, no? oo. Yung pumunta sa Roma daw, no? Di minsan pag nagpunta sa Pope, dapat yung may sutana na tawag naman yung choir dress, no? Yung Oo, pula, no? oo. Meron ka, sabi niya, wala, hindi balik ko, no? Yung puti niya, yung lugom lang, no? Bibili lang ng tinta na... Na para mapaging pula. Oo. Sabi na, ako psychedelic yung dating nyo, no? Kung yung puti mo, lugom mo na ba, no? Yung ibang bispo nag-contribute, no? Binigyan ng pira. Pagkasunod nga raw, nakita nila Para si lang, Kamamot, para lang siya ay bibili ng pula sana na sutana kasi nakakabili ka naman. No? Sunod na araw, nakita nila si Kamamot namimigay ng pira sa mga gypsy. imbis na ibili ng ng sutana. Grabe. Yun. Ganyan ba? Pero minsan tumatawa lang kami, kita, Oo, no? oo. Pero sabi nga naman, talaga naman, no? Nobody will ever deny, no? Will ever argue nga yung personal life, no? Simplicity, charity, devotional life, pastoral life, no? Sacramental life. Talagang exceptional ba, no? Heroic talaga, no? So, Oo. kaya nga yung personal, no? Sabi ko sa akin, no? Marami naman tayong hiningi, sabi ko sa akin, as Bishop, kahit bigyan mo lang ako ng kaunti para aangat naman ng kaunti yung spirituality ko. Kasi alam ko, kung sa kuwan ba, no? Punong-puno yung ganyan ba, no? So, ako, maningkamot lang ko nga maghinay-hinay. Lalapit lang ba? Oo. But it is really true. He is a blessing. He is a blessing, no? His teaching, his example, no? Para sa akin. Malaking bagay yun. Alam ko marami rin may ikikwento na favors received, no? Favors received. Pero sabihin na lang natin, let Rome decide which among this is equivalent to a miracle, is a miracle. So, tanda po natin yun. Siyempre, nasa sa atin yun na tayo ay magulat ng mga nangyari. Pero dapat po yung isang guni po sa Roma, sa Vatican, para sila ang maghusga. Wag na natin pangunahan ang simbahan at ang Santo Papa. Okay. This whole life of Kamamot and His Holiness, can you cite maybe people who have been inspired by this to also try to be holy? Lalo sa pagkaalam nyo sa Cebu. Yung punto dito, no, alam ko na yung doon po sa Cebu, marami, yung sabi nga ni Cardinal Quevedo, sabi niya, I have met, no, yung other bishops and I had been to other places where they also promote yung mga candidates for sainthood. Pero sabi niya, iba yung sa Cebu, marami talaga yung pumupunta sa Cebu, no? I know bishops who go regularly because for them, they have favors received. I will not mention names na lang. Hindi nila gusto. Pero I know because they pass by, they drop by, they tell me, no? I know a lot of people na para sa kanila, no? Dahil nga sa kay Kamamot, no? Yung they were inspired and sabihin ko na rin ng mga favors received, no? Kung makita lang natin kahit yung bagong simbahan na Church of St. Teresa, kasi Teresa naman yung Carmelite naman yung spirituality niya. Kung isipin lang natin na why would one person, no, on his own will say, I have enough, no, I will build this church. Halos siya lang mag-isa, no? That's sobrang Diyos. Yung point ko, yun dahil pagmamahal yun, no? And there are many others, no? The sisters are all grateful na yun nga, marami yung nagpapasalamat sa Diyos for them. I mean them, yung mga Daughters of St. Teresa. Si Chupila Kamamot is a gift, not only to them, no,
because he is their founders, but to Karkar, to Cebu, and to the many who go there, no? Because yung mga tao na pumupunta doon, hindi yun pupunta kung walang experience na spiritual. What are the places in Cebu that would might be say are holy sites or destination sites for those who wish to give honor to Archbishop Kamomot? Actually, of course, Karkar is his hometown, no? Okay. But of course, that place in Valladolid, no, where we find a church, the Domus Chufilo, the Sisters of Daughters of Charity, and there are many other congregations he founded, no, sa Davao, etc. Mga 6 of them. They all tell wonderful stories about Chufilo Kamomot, no? And of course, churches where he was assigned, no, nabanggit dito sa movie, yung sa Talisay, yung St. Teresa, yung kahit pa sa ibang simbahan sa Cebu, no, where he was assigned. He was assigned sa Iloilo as auxiliary bishop. He was assigned in Cagayan de Oro. Many of those who know him tell stories of how they were moved, how they were touched, no, by his humility, by his piety, by his sacramental life, no, by his pastoral ministry, by his charity, no. Itong mga bagay na ito, no, all of them contribute to the, para sa akin, to the blessing of this wonderful candidate. Sabihin nilang natin, Chufilo Kamomot. So, and we pray, sana nga po, no, through God's grace pa rin, no, kung ipahintulot niya na mangyari nga po, no, then malaking bagay ito sa Cebu. Ay, tunay po. And of course, we all pray for that, no? Na ang atin pong mahal na Arsobispo Teofilo Kamomot, dating Arsobispo ng Cebu, ay tunay pong bigyan dangal na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang grasya na patuloy na umangat sa proseso patungo sa pagkasanto. Salamat po. May I invite you, Your Excellency, to address our viewers with whatever message you may have, certainly about Archbishop Kamomot, but also about holiness in general po. Kasi din naman po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Sige po. Giliw na mga kapatid, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa, siyempre, no, kay Direk Celso, kay Brother Rick, no, o sa lahat po na yung kanilang endeavor is to produce something and sharing what we know of Chufilo Kamomot. Dahil nga po, nasabi na natin, mayroong mga libro na nasulat, pero yung feeling ko po, ang pelikula ay mayroong sariling impact, no, sa buhay, na kung higit nating makilala at kung mas malaman natin yung kanyang being a gift to the community. Sa ngayon po, dahil yun nga, no, servant of God, venerable, okay nga, no. So sana nga po yung ma-inspire din tayo pagdasal na kung maaari nga po, Lord, no, kung ipahintulot mo, sana nga po ma-raise up to the altar by becoming blessed, no. So sa inyo pong lahat na nakakilala kay Chufilo Kamomot, maraming salamat, at patuloy po tayo pagdasal na yun nga, with God's blessing, darating yung araw na hinihingi po natin. Meantime, we know, no, that yung buhay niya ay inspirasyon sa ating lahat, lalo na on how to be holy, no? In this Jubilee year, no, the year of grace and favor, yung sinasabi po natin na yung invitation, no, to journey, yung journey na masasabi po natin is also a journey inwards where we meet God, and when we become more grateful for God's love, and thereby becoming God's instruments of love and mercy to others. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, no, coming from dito po sa Bohol, where we gather during the plenary assembly. I pray for you. Please pray for us as well. Amen. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
watching ETVN Philippines.